May asawa ko at mag 1 year pa lang kaming kasal. Pero mag-4 na taon kaming mag-boyfriend-girlfriend at may baby na rin. Okay naman siya bilang asawa. Mapagbigay sa pera, hindi madamot. Marunong din naman sa gawaing bahay. At wala akong masasabi tungkol dun kasi napakalinis niya. Yung tipong kahit paghuhugas ng pinggan ay talagang inaagad niya. Kaso ang problema ko sa kanya, masyado siyang sensitive. Kapag galit siya, parang ibang tao na ako. Mahilig siyang magdabog at magmura kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin. Yung pagmumura ng PI mo at minsan pa yung hindi ko talaga matanggap at lagi kong naririnig sa isip ko yung mga salitang sinabi niya na nagsisisi raw siya sa akin. Mahilig siyang magtawag ng ex at kung sino-sino sa cellphone kapag nag-aaway kami. Nananadya talaga ng iinis. Nung buntis ako, kapag masama yung loob ko sa kanya, hinahayaan lang talaga niya ako. Yung kahit hindi ako umimik sa maghapon hindi siya nagtatanong. Hindi rin siya marunong humingi ng patawad. Hinahayaan lang niya na magkagalit kayo at hindi ka napapansinin. Pag nagkakaproblema kami, lagi siyang nagbabanta na makikipaghiwalay pero pag okay naman kami ay mahal daw naman niya kami ng anak ko. Ang sa akin lang mamili, nakakawala po kasi ng respeto sa sarili at sobrang naguguluhan ako. Daig mo pang babaeng nireregla. Mas matindi pa sa akin maghinampo at magsalita ng masasakit na salita. Kung may lalaki na sumusuko sa bungangherang asawa, ay mas masakit pa pala sa ulo kapag ka bungangherang lalaki yung napunta sa'yo. Sana mamilin mabasa mo agad yung kwento ko. Gustong gusto kong marinig yung advice nyo. From our letter sender, Ninibet ng Quezon. Alam mo, sa tunay, madali naman talaga yung mag-a-advise ka lang eh. Pero ang totoo niyan, ikaw pa rin naman kasi talaga yung magdidesisyon. Kung ano ang kakalabasan ng relasyon nyo, ay mas kawawa ang bata. Kung kakalakihan niya yung ganyang sitwasyon nyo, pag nag-aaway kayo sa harap niya at naririnig niya yung pagmumura ng asawa mo, hanggat maaga, pag-isipan mo. Kasi sa relasyon nyo, hindi na lang sa inyong dalawa nakasentro. Kasi nandyan na ang anak nyo. Minsan kasi hindi katwiran yung kawawa ang anak pag broken family, diga? Mas magiging kawawa pa nga yung bata pag nakalakihan niya yung ganyang sitwasyon nyo. At eto naman yung real talk advice ng mamilin mo. Kahit ano pang pinag-awayan nyo, normal lang yan. Yung pagdadabog, pagsasalita ng ikasasama ng loob mo, okay lang yan. Part yan ng buhay ng mag-asawa Pero yung pagtawag niya sa ex at kahit kanino sa mga naging karelasyon niya, ay teka, abnormal ba yung asawa mo? Payo ko lang sa mga babae na gusto pa rin magpakasal kahit irresponsible yung jowa nila. Or lagi na lang silang nag-aaway or walang pangarap sa buhay. Walang divorce sa Pilipinas at nasa 100K ang annulment. 3 to 5 years process pa. And then napakarami pang sagabal sa filing. In short, nakatali ka na sa kanya. Sakal na sakal ang pagkakatali, ganun. At kapag naman nakilala mo si Mr. Right mo, tatawagin kang immoral or kabet. Kasi habang buhay mong dala yung apelyido niya. Ngayon pag-isipan mo bakit ka magpapakasal agad-agad. Para may maiyabang na ikakasal ka? Para maging legal ka na asawa? Dahil nabuntis ka lang or dahil ayaw mong maagaw siya ng iba? Or dahil para secured ka na sa kanya? Pero ano ang kapalit ng pagpapakasal mo? Buhay mo, puso mo, pangarap mo, tapos yung papakasalan mong lalaki wala namang pangarap sa buhay. Lagi kayong nag-aaway. Anong akala mo pag kinasal kayo magbabago siya agad-agad? Instant noodles parang ramen spicy ganarn. Ang pag-aasawa dapat yung katuwang sa buhay, hindi pabigat sa buhay. Kasama sa hirap, hindi puro pasarap. Partner sa pangarap, hindi nang wawasak ng pangarap. Kasabay mo sa pag-unlad, hindi yung hinihila ka para sumadsad. At syempre, kinabukasan dapat yung inuuna, hindi puro barkada, diga? Nagpaplano para sa pamilya, hindi yung sakana kapag may anak na. Yung pinapasaya ka, hindi pinapa-stress ka. Yung marunong sa math, kung ang sahod ay sapat. Yung kaagapay mo sa hirap at saya, hindi yung naghahanap pa ng iba. Talaga ng tokwa yung asawa mo, Ninibet. Parang baby, sarap pang gigilan ng flies.